Isang magandang araw na naman sa inyong lahat. So bali, itong aayusin natin ngayon ay kita nyo may warranty seal pa. Isang DB to mga ka-G-Lover. So pasensya na pala kayo kung bihira tayo makaka-upload kasi yan nga may naasikaso din tayo. Mga importanteng kailangan asikasuhin at kailangan gawin. So kaya pasensya na kung bihira tayo maka-upload. So ito dinala sa atin. Problem nito ay hindi tumutunog kasi hindi na-switch on yung relay. Napakinggan ko na, ay wala pala ako napapakinggan na nag-switch on yung relay. Sabi na may-ari, bigla na lang daw tong nawalan ng tunog habang ginagamit ng anak niya, tapos in-off daw. Tapos pag off, pagbalik, pag on niya ulit, wala na, ganyan na. Nung binuksan natin, kita nyo ang daming alikabok, ang daming rumay. So, hindi talaga nabubuksan pa to. Kasi nga may warranty seal box. So, yan, kita nyo. So, ginawa natin dito, syempre, nilinisan natin to kahit hindi natin talaga totally malinis na talagang malinis kasi malaki yung brush natin na ginamit. So, nag-vacuum pa rin nga ako dyan. Pero at least, naalis natin yung mga alikabok. So, kita nyo naman, hindi siya na-switch on yung relay. Ito. Yan, kahit alogin natin, hindi siya na-switch on. So, yan ang problema nito. So, yan ang dapat solusyonan natin kung ba't hindi siya na-switch on ng relay. So, karamihan sa mga ganitong DB na amplifier, ganyan na design, kadalasan yan kalawang yung nagpapasira. Pero hindi pa natin alam kasi hindi pa natin nakita kung ano ba yung problema nito. So, ito mga ka-G-Lovers, una ko munang ginawa dito, syempre, i-check ko yung fuse. Kung okay ba yung dalawang fuse dyan. So, tara, tingnan muna natin. So, okay yung isa naman. So, okay. Bali, parehas yung fuse natin na dalawa ay okay, hindi busted. So, ibig sabihin, may posibilidad na may konting DC offset o may problema sa drive o pre-drive natin. So, baklasin muna natin yan. So, ito, binaklasin na natin. So, tinanggal ko na dun sa pagkaano niya. So, nag-check ako ng voltage biasing. So, 0.4, good yan, diba? Pagdating dito, yan, 0.2 na lang. Napakababa, diba? Ang baba niya, yan o, 0.2 na lang. Sa may bandang taas, dito, yan, 0.2. Minsan nawawala pa nga o fluctuating. So, taas baba. Yan, kita nyo. Minsan nawawala, nagsisiro. Yan, nagsisiro siya, diba? So, ibig sabihin may problema nga talaga. Yan o, hindi talaga siya mag-switch yung relay kasi may problema nga. So, dito, 0.4. Kabila naman, 0.4. So, dito lang talaga may problema. So, pareha sila sa may yan. Tig-dalawa, may problema. Sa depende niya, nag-0.3 na. Ulitin natin. Ay, nawawala talaga, 0.2. Yan, nag-0. 0.2. Yan, nawawala siya, fluctuating talaga. So, ibig sabihin, may problema nga itong mga ka-G-Lovers. So, next natin ay yan. Kita nyo, wala pang history ng repair yan. Kita nyo yung pagkasolda ng mga paa sa board. So, yan o, ganda pa. So, baklasin ko lang to. So, bali ito, binaklas ko na. So, tiningnan ko, naghanap-hanap ako. Parang yan. Wala naman masyado akong nakita. Ito, parang resistor ang nakita natin. May kalawang ng konti. Pero hindi natin alam kung sira ba talaga yan o hindi pa. O baka ganyan lang yan. So, ang gagawin natin, sprayan ko siya ng WD-40. Tapos, linisan natin kung talagang kinalawang na talaga. Kasi malalaman mo talaga na totally kinapitan na yan ng kalawang kasi pag brush mo pa lang napuputol lang yung mga paa niyan. So, yan. Linisan lang natin.
Yan, brush natin. Laki ng brush ko, diba? So matagal na yan sa aking brush. Simula na nagbo-vlog ako, gamit ko na yan brush na yan. So yan, tinignan natin. Nakita nyo, naalis yung parang kalawang nila. So ibig sabihin, hindi kinalawang itong mga resistor. Yan, kita nyo. O nawala yung mga kalawang nung paglagay natin ng WD-40. So, set up natin ulit, tapos check tayo ng voltage biasing niyan. Yan, kita nyo. So, bago ang lahat, syempre, check natin ulit yung voltage biasing nito. Na nakatanggal yung output, 0.4, 0.4 yan o. Diba? Okay, good. Dito naman, so ganun pa rin siya, 0.2. Diba? So, ganun pa rin, 0.2. So, dito, wala. Yan, fluctuating. Talagang nawala na siya. Wala na. Dito, ay, grabe, ang taas, 0.7. Sisirayan ang output nito. Yan, 0.7. So, ibig sabihin ng problema nga talaga mga ka-J-Lovers. Dahil tiningnan natin, wala ako masyado nakita doon na may kalawang. Brinas natin yung mga resistor, wala naman na putol, wala naman masyado akong nakita may kalawang din. Nakakapagtaka to. So, ang gagawin muna natin mga ka-J-Lovers, syempre, try natin siyang i-resolder. Baka kasi may cold solder yan. So, yan yung mga ginagawa muna ng mga technician. So, i-resolder. Pag hindi pa rin, ni-resolder na natin, hindi pa rin nag-normal yung biasing, i-check tayo dun sa mga pre-drive natin. Diyan lang kasi yung may posibilidad na may problema yan. I-check natin yung isa-isa na mga pre-drive, yung mga 551, 5401, isa-isahin natin. Baka sa ilalim nun, pwedeng may kinalawang. So, ganyan. Sa una kasing tingin mo, parang wala. Tingnan mo yung pinakailalim niya, baka kinalawang. So, yan muna yung gagawin natin. So, ito, nire-resolder ko muna. So, ang nire-resolder ko dito mga ka-J-Lovers, kadalasan yung mga pre-drive yan, yung mga tatlo pa, yung mga transistor. Kasi kadalasan yun umiinit, yun din ang nag-cold solder din, at yun din umaangat. Kaya yun ang nire-resolder ko muna. So, basta pagkatapos natin itong ma-resolder, syempre, check natin yan ulit yung voltage biasing. So, alamin natin, dapat mag-normal yan, mga 0.3, sa mga ganitong unit kasi, 0.3, 0.4, 0.5, mga dyan yan pumapalo, yung voltage biasing yan. So, pag nag-0.2 ka, alanganin na siguro yan mga ka-J-Lovers. Pag nag-0.6 ka, 0.7, lalong alanganin na rin yan. So, dapat nasa range lang siya ng 0.3, 0.4, 0.5 sa mga ganyan. Basta tapusin lang natin muna itong i-resolder, tapos magbo-voltage biasing tayo. I-check natin kung magno-normal na ba. So, sa mga ganitong pagre-repair mga ka-J-Lovers, tiyagaan lang kasi talaga to. So, mabusisi talaga kung iisipin, diba? Napakabusisi kung iisipin. So, pag naunahan ka ng pagkabagot nito o naboring ka, talagang hindi mo siya mare-repair. So, tiyagaan mo lang siya. So, hanapin mo kung saan ba talaga yung punot dulo. So, dapat at least meron ka rin idea o guide kung paano mo siya i-troubleshoot o paano mo siya pasunod-sunod siyang i-troubleshoot. So, kaya ito, minsan ginagawa natin yung video, lalo sa mga baguhan, at least meron silang idea kung paano ba yung pasunod-sunod o paano yung pwede hindi mo naman sunod-sunod, basta kung paano yung guide na paano mo siya aayusin. So, ito, ginawa natin, nag-resolder muna tayo. Kasi nilinisan na natin yon, wala naman na putol na pa na mga resistor, baka wala naman talagang kinalawang na resistor. Tapos yung mga pre-drive, hindi ko masyadong tiningnan pa, pero babalikan ko yan mamaya. So, ito, nire-resolder lang natin. Tapos, recheck tayo sa voltage biasing pagkatapos natin siyang ma-resolder. So, basta importante, kahit dahan-dahan lang, basta importante makuha nyo yung pinaka-problema niya para ayos na ayos tayo dyan. So, bali itong amplifier na to, napakalaki lang yung casing niya o yung katawan niya. Pero, ang liit ng loob. So, malaki pa yung space.
So ito yung ganito mga case, magandang tong lagyan ng mga board ng power amp. Kasi ang lalaki, may space talaga. Yan, hindi ko na siya ini-escape sa pag-resolder natin para makita nyo naman kung gagana ba tong ginagawa natin na pag-resolder, kung magno-normal ba yung voltage biasing. Once na mag-normal ito mga ka-J-Lovers, syempre kakabit natin yung output, tapos resolder natin, try na natin siyang testingin. Pero pag hindi pa rin, recheck tayo ulit. So, ayan, almost maubos na tayo sa pag-resolder ng mga pre-drive. So, minsan sa mga resistor, bihira naman kasi yan mag-angat o mag-cold solder. Pero minsan, dinadaanan ko pa rin yan ng mga solda ko. So, pag nakikita kong may konting angat, so, dinadaanan ko pa rin yan sa solda ko. So, yan, nilinisan na natin para check natin ulit yung voltage biasing. Dito na natin malalaman kung talagang sa resolder lang yung problema o talaga may problema pa to. So, bali, nais ko lang, tinitingnan ko lang yung posibilidad na may dikitan yung mga paa. So, bali, chinicheck ko, double check pa rin tayo. Kasi delikado mag-short yan. So, taas ng voltahe at medyo mataas din ng ampere. So, delikado yan mag-spark. So, ayan na mga ka-J-Lovers, ganun pa rin siya. So, ibig sabihin, hindi sa solda yung problema nito. Talagang may problema. So, kita nyo naman, oh, ganun pa rin. Parang walang pagbabago. So, nag-resolder na tayo dyan, mga ka-J-Lovers, diba? So, yan. Nag-voltage checking tayo. So, dito, ganun pa rin. 0.7, napakataas pa rin. So, walang pagbabago. So, ayan, tinanggal na natin sa pagka saksak. So, next natin, recheck tayo ulit. So, dito, ang ginawa ko yan, inilawang ko siya ng cellphone, pailalim, para makita natin yung bawat paa. Yan, ganyan ko yan mga ka-J-Lovers. Kita nyo, yan yung mga pre-drive natin, 551, 5401, yan, tiningnan ko. Kanina kasi nakabandang top tayo, taas nag-camera o tiningnan. Hindi natin basta makita. Kaya ang ginawa ko, ganyan pailalim, para makita natin kung talagang may kinalawang dyan. So, ayun, dito, nakita natin, ito, isa. Pati siguro to dalawa. So, kita nyo mga ka-J-Lovers, dahil sa lagay natin ng flash sa cellphone natin, tapos kinamera natin ng pailalim, may nakita tayong dalawa. Yan o, kita nyo, kinalawang. Kanina hindi ko yan nakita kasi nasa top yung camera natin. Kasi dito lang ako tumitingin sa screen. Tinitingnan ko habang kinakamera kung may talaga may kinalawang. So wala ako kaninang nakita kasi top yung kinuhanan natin ngayon. Pailalim na, nakita ko na. So ang gagawin natin, tanggalin lang natin to. Tapos try natin siyang palitan. So kadalasan kasi talaga sa mga ganitong design, yung kalawangin yan kasi humihigop na ang hangin na mainit at marumi, kaya pumapasok dyan, kaya laging madaling kalawangin. Iba kasi yung heatsink na design nito. So kita nyo, naputol na yung paa, putol na yung isang paa. So tanggalin pa natin yung isa. Yung tinanggal natin ay 551. So itong dalawa, tanggalin natin yan. So, itong isa, 5401. Oh, 5401. Oh. Kita nyo may kalawang na rin sa isang paa niya. 5401 to.
So, bali kukuha lang muna ako nito na pampalit. So, iti-tester ko na rin. Tapos, kabitan natin. Tapos, testingin natin. Yan, tinatanggalan ko lang ng solda. So, kukuha lang ako ng pampalit. Yan, pampalit natin dyan. So, bali dalawa yung kailangan natin palitan. So, bali ito, nakakuha na tayo ng pampalit. So, nag-post ako kanina. So, kumuha lang ako. Tinis ko na rin to. So, 551540. Pero hindi ko naman ginalaw yung camera. Kaya hindi nyo mahalata na nag-post ako. So, yan mga ka-G-Lovers. Okay, bago na to. Nakuha na natin na dalawa. So, lagay lang natin yan dyan. Kasi, yan lang naman yung nakita kung talagang may kinalawang. Yung iba, wala naman masyado kung nakita doon na talagang kinalawang. Ito lang dalawa. Yung isa nga, naputol pa yung paa. So, kabit lang natin tong dalawang transistor na to, itong 551 at 5401. Tapos, pagkatapos natin mag-resolder, check natin yung voltage biasing. Malalaman na natin kung talaga bang gumana na yung 0.4, 0.3, 0.4, 0.5 na voltage biasing. Yan, kabit lang natin yan dyan. Tapos, resolder natin. So, mamaya pala, kung mapanormal natin yung voltage biasing nito, hindi tayo makapag-audio test nito kasi hindi nakakabit yung, pag hindi natin kinabit yung yung connection, hindi yan mag-audio test, hindi yan magsusun yung secondary relay or hindi natin primary relay kasi may relay pa yan para sa EMB tapos pira doon sa pinaka main. So, mamaya papaliwanag ko na lang sa inyo kung bakit hindi natin siya ma-audio test. Okay, naikabit na natin, di ba? Siyempre, linisan natin. Pagkatapos natin maglinis, mag-check tayo ng voltage biasing. Yan, linisan lang natin. So, double check tayo na dyan sa mga pinagsusulda natin, walang walang tilamsik na maglagay dun sa pagitan ng dalawang paa kasi mag-short yan. So, pwesto natin yung camera, tapos check natin yung voltage biasing. So, dito na magkakaalamanan kasi natanggal na natin yung may kalawang, pinalitan na natin ng bago. Dito natin malalaman kung gagana na ba. So, kita nyo, nag-0.3 na sa may bandang taas, di ba? So, kanina wala yan. Yan o, 0.3. So, ang ganda na ng biasing natin. So, inayos ko lang yung camera para makita nyo. So, yan o. 0.3. 0.3. 0.3. 0.3, diba? Ayos. Yan, 0.3. Yan, diba? Oh, kita nyo? So, ibig sabihin, dahil sa dalawa na yon nagka-problema yung dalawang output natin na biasing dahil dong sa dalawang kalawang na yon. So, nung pinalitan natin, nag-normal na lahat. So, pwede natin ikabit yung nito, yung mga output. So, medyo yun, mahirap din ikabit yung mga output nito kasi nakalagay na sa heatsink. So, mahirap ipasok sa butas. So, yan o, kita nyo, nagsiswitch na yung relay o. So, in-on, in-off ko lang yan. May delay lang kasi, yan o. Nag-switch on na. I-off ko naman, o. So, yan, on na natin ulit. May delay yan, o. Yan. Kita nyo? Okay na, diba?
Nag-switch na yung relay. So, kabit ko lang yung output nito. Yan, kabit na lang natin yung output. Tapos, sabi ko nga sa inyo, hindi na tayo makapag-audio test nito. So, ipapaliwanag ko yan. So, yan, nakabit na natin yung output. So, resolder ko lang to. Yan, resolder lang natin yan. So, napakaganda mag-solder ng mga ganyan kasi alam mong patapos ka na. Hehe. So, yan, kita nyo. Ganda ng panolda natin, di ba? So, yung isang ginagamit ko ay medyo nasira na. So, ito, meron na naman tayong ibang gamit na soldering iron. So, ito kay Busing to. Binili niya yata to sa Shopee. So, ang brand yata nito Hansik yata yun. Hansik. Kalimutan ko na. Parang Hansik. Hansik din. Katulad ng ginagamit ko dati. So, yan. Resolder lang natin siya. Yan. So, basta importante pagkatapos natin siyang ma-resolder, double check natin na wala tayong mga naiwan-iwan na mga maliliit na soldering lead dyan na magkakause o magkakausa na mag-short. So, delikado kasi yan. Pag nag-short yan, ubos ang parts mo dyan o ulit ka naman, sasakit pa ang ulo mo. So, dapat talagang double check bago power on. Yan. Almost tapos na tayo, diba? Next natin, syempre, lilinisan ko na naman yan ng contact cleaner natin. So, ngayon, ang ginamit ko ngayon ay WD-40. So, yung penetrating oil yung ginagamit ko na panlinis ko rin ng minsan ng mga kalawang. Yung isa ay Philips Fast Dry. Meron nila akong Fast Dry dyan. Naubusan kasi ako ng Fast Dry. Tapos, meron din penetrating oil yung Philips na brand. So, yan. Brush lang natin. Yan, brush lang natin. So, papaliwanag ko nga sa inyo kung bakit hindi natin pwede siyang i-audio test. Yan. Yan. Natlagay ko lang yan. So, ito, ang problema kasi, kaya hindi natin siya pwedeng ma-audio test. Ito, may relay kasi di siya dito. Pag nakatanggal yung connection dyan, itong connection na to, yan, hindi magsiswitch yung relay. Kaya hindi mo rin siya ma-audio test. So, bali ito, kinabit ko na lang siya lahat para diretso testing music na tayo. So, tingnan nyo, magsiswitch na yung relay niya, no? Mag-delay pa yan, no? Kita nyo, may delay siya. So, testingin natin to sa music. So, thank you very much. Sana meron kayo natutunan sa tutorial natin ito. Maraming salamat sa inyo. Ha? Oy. Paubusan mo na yan. Paubuson. I know right behind them full scope. Inside your mind, I've seen the post. You miss me and it shows. Funny how you think you're